Tila bumabalik po ang kaba sa global market ngayon. Akala natin lahat ay tuloy-tuloy na ang ceasefire. Pero sa huling ulat po or huling balita natin dito sa CoinGate, ayan, ito po ang source ng balita ang ating pag-uusapan ngayon, ang CoinGate. Sabi rito, Iran says negotiations unreasonable after alleged US violations of agreed framework. Ayan. Kala natin lahat ay tuloy-tuloy na po ang ceasefire. Pero mukhang may lamat na agad ang agreed framework sa pagitan po ng US at saka Iran. Habang si Bitcoin ay pilit na kumakawala sa presyong $71,000 dito, particular po dito sa ating major resistance na 71,629.99. Ayan, ay may malaking balakid na humarang. Hindi lamang po sa chart, kundi sa geopolitics. Sinabi po mismo ni Iranian Parliament Speaker MB Ghalibaf na ang negosasyon sa kasalukuyang kondisyon ay unreasonable. At ang tanong ay bakit? Dahil di umano sa tatlong malalang violations ng US sa loob lamang ng 24 hours matapos po ang agreement. Mula po sa strike sa Lebanon hanggang sa mga drone sa Iranian airspace. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung paano po binubugbog ng balitang ito ang presyo ni Bitcoin at kung bakit sa kabila ng gulo ang ating mga indicators ay nagpapakita ng magkaibang sinyales. Ito ba ay sell the news event o isa lamang itong geopolitical shakeout bago ang tunay na paglipad? Ayan, simulan po natin na pag-usapan ang tatlong violations at ang Lebanon strikes. Napakalinaw po ng pahayag ng Iran. Ang bola ay nasa court ng US. Ayon po kay Ghalibaf, nilabag ng US ang tatlong critical na clauses sa kanilang 10-point proposal. Una ay ang hindi paghinto ng gulo sa Lebanon. Kung tinatarget pa rin daw ng Israel ang Hezbollah forces, ayan, ang unang dahilan. Yan, kung saan ay tinatarget pa rin daw ng Israel ang Hezbollah forces. At ang pangalawa ay may pumasok po na intruding drone sa airspace ng Iran. At ang pangatlong violation ay ang usapin po sa right to enrichment ng Iran na tila po hindi nirespeto. Ayan, sa aking opinion ay dito naman po papasok ang ating technical analysis dito. Ayan, si Bitcoin. Ang ating nakikita po rito ay ang daily chart time frame ni Bitcoin kung saan ay siya po ay kasalukuyang naglalaro sa presyong 71,054.18. Ayan, mabilis po siyang nagbabago. Kanina lang is nasa 71,126. Ayan. Lapit lamang po natin yung ating chart dito. I-zoom po natin para mas malinaw natin nakikita yung naging action ng ating mga nabuong candlestick kahapon dito. Ayan, kahapon ay sinubukan po nating basagin ang ating major resistance dito po sa presyong 71,629.99. Ayan. Bumuo po siya ng isang bearish candlestick at hindi pa yan. Nitong isa pang nakalipas na araw ay bumuo na rin siya ng malaking bullish candlestick at bumangga sa ating major resistance dito na 71,629.91. Pero ano ang nangyari? Rejection. Malinaw po na nagkaroon tayo ng rejection dito. Ang candlestick po natin kahapon ay naging bearish na at nag-iwan po ito ng isang wick. Yan, dito sa kanyang itaas. Mas mahaba po yung kanyang wick dito sa itaas as compared yung kanyang wick na nabuo dito sa ibaba. Kaya, ayan, ngayong araw ay nakakakita naman tayo ng isa pang small bearish candle. At ang tanong ay bakit?
Ang kasagutan po ay dahil ang market ay uncertain or walang kasiguraduhan. Ayaw pong gumalaw ng malalaking players hanggat hindi po malinaw kung matutuloy ba ang pag-uusap sa Islamabad ngayong Sabado, April 11. Ayan. Ang $71,629.99 po dito na major support ang siyang nagsisilbing matibay na pader. Habang may balita ng violation, ang pader na ito ang lalong tumitibay dahil po sa takot ng mga traders. Ngayon, paliwanag naman po natin ang ating Hallsuit indicator dito at ang ating QQE mod indicator dito. Yan, ang laban ng mga indicators. Kaya dito po, nagiging interesting ang ating usapan. Sa kabila ng bearish na balita mula po sa Iran, yan, makikita po natin dito sa ating mga indicators. Una, dito sa ating Hallsuit indicator, ay katatapos lamang po itong, nag-uumpisa lamang po itong magkulay green at siya na po ay nag-flat. Sa technical analysis, kapag nag-green po ang ating Hallsuit indicator dito, signal po ito ng potential trend reversal patungong paitaas. Pero dahil ito ay flat pa sa ngayon, sinasabi nito sa atin na ang market ay nasa wait and see mode. Wala pong matinding conviction ang mga buyers, pero ayaw din nilang bitawan ang presyo. Ngayon ay ito po ang mas nakaka-excite dito, ang ating QQE mod indicator. Mula po noong April 7, ang bars na nabuo po dito ay blue at hanggang sa ngayon ay patuloy po itong lumalaki. Ayan, ibig pong sabihin yan, ang momentum po sa ilalim ay bullish. May malakas na pressure na itulak po ang presyo paitaas ang ibig sabihin yan. Kaya naman kahit may masamang balita tayo tungkol sa unreasonable negotiations, hindi po basta-basta bumibigay si Bitcoin sa ilalim ng 70K or $70,000 na presyo. Ang labanan ngayon ay sa pagitan po ng bullish momentum ng QQE mod at ang geopolitical FUD o yung fear, uncertainty, and doubt na dala ni Galiboff. Kung ako po ang tatanungin, ang QQE mod indicator natin dito ay hindi po nagsisinungaling. May mga smart money na sumasalo sa bawat dip o pagbagsak dahil naniniwala silang ang ceasefire ay magkuhold pa rin sa huli. Pag-usapan naman po natin si J.D. Vance at ang Islamabad Summit. In-announce na ni Press Secretary Caroline Leavitt na si Vice President J.D. Vance ang siyang mamumuno sa delegasyon ng Amerika sa Pakistan ngayong nalalapit na Sabado. Ipinapakita po nito na seryoso po ang US sa ilalim ni Pangulong Trump na ayusin ang gulo, kahit pa may aligasyon ng violations. Ang ating major support po dito na nasa 65,594.59 at saka 61,324.08. Ayan. Yung color coding po natin dito is lahat po ng mga kulay red is nagsisilbing support. Lahat naman po ng mga kulay green dito ay nagsisilbing resistance. Kaya ayan po muli ang ating dalawang major support dito, ang $65,594.59 at ang $61,324.08. Ngayon, kung titignan po natin, ang ating chart ay ang current market price ni Bitcoin ay napakalayo pa rin, napakalayo pa natin dito, kung saan ay isang magandang sinyales. Ibig pong sabihin, malakas ang floor o sahig po natin sa kasalukuyan. Kaya ang strategy ko po rito ay bantayan po natin ang Sabado, April 11. Kung ang balita mula sa Islamabad ay positibo, ang blue bars ng ating QQE mod indicator dito ay lalong sasabog at baka mabasag na natin ang 71,600
29.99 na resistance dito ng may conviction. Pero kung maging no-show ang Iran o US, handa dapat tayo sa mabilis na retest dito po sa 65,594.94 na kasalukuyan nating major support. Sa ngayon ang 71,100 sa ngayon yung kasalukuyan presyo natin ngayon na $71,014.34. Ayan, na kasalukuyang presyo ng Bitcoin ay parang no man's land. Kaya wag po tayo magmadaling pumasok ng todo hanggat hindi natin nakikita ang candlestick na magsara or mag-close sa itaas po ng major resistance natin dito na 71,629. Yan, pag-usapan naman po natin ang 41% chance ng poly market dito. Ayan, ang screenshot ng poly market. Ayan po, dito sa poly market ay may 41% chance daw na bawiin ni Pangulong Trump ang ceasefire bago sumapit ang April 21. Medyo mataas ito, pero ibig sabihin pa rin ay mas malaki ang chance. Yan, mas malaki po ang chance, 59%, na ituloy ang kapayapaan. Ang mga crypto traders ay parang mga sugalero ngayon. Tumataya po sila na ang diplomatic mission ni J.D. Vance ay magtatagumpay. Ang digital gold status po ni Bitcoin ay nasusubok tuwing may ganitong krisis. Ayan. Mapapansin po natin na ang presyo po ay retracing lamang. Hindi po siya crashing or hindi po siya talagang bumabagsak ng malaki. Ito ay dahil ang liquidity po ngayong taong 2026 ay mas matatag na kumpara sa mga nakaraang cycle. Kaya ang opinion ko po sa violation issues dito ay part lamang po ito ng negotiation tactics. Gusto po ng Iran na makakuha ng mas magandang leverage bago po sila umupo sa table kasama ang US delegation. Kaya bilang mga investors, kailangan po nating basahin ang intent sa likod ng ingay. Ang halsut na kulay green po rito, nagsisimulang maging kulay green, ang nagsasabing ang long-term structure ay buhay na buhay. Ayan, sa kabuuan, si Bitcoin po ay nasa gitna ng isang geopolitical tug of war. Ang kasalukuyang presyo natin ngayon, ayan, kung i-check po natin ulit, ito po ay nasa $71,014.34. Ito po ang siyang ating benchmark. Ang tatlong violations po dito, ayan, balikan po natin yung mga tatlong violations na yan. At ito po ay binanggit ni Galiboff ay nagbibigay po ng dahilan para magkaroon ng rejection sa ating major resistance na $71,629. Yan po ulit yung kasalukuyang major resistance natin. Pero wag po nating kalimutan, ang QQE mod indicator po natin dito sa ibaba ay lumalaki ang kanyang mga binubuong QQE bar formation na mga kulay blue. Isa po itong senyales na ang momentum ay nasa panig pa rin ng mga bulls. Bantayan na rin natin ang major support natin dito na nakaabang sa presyong $65,594.59. Ito po ay ang ating major support na nagsisilbing safety net. Kung ang negosasyon po sa Pakistan ngayong nalalapit na Sabado ay magkaroon ng breakthrough, asahan po natin ang isang God candle na magdadala po sa atin sa bagong highs. Pero kung ang usapan po ay mapurnada, maging handa po tayo sa volatility. Manatiling disiplinado, huwag pong magpadala sa emosyon at laging gamitin ang ating technical indicators para hindi po tayo maligaw sa ingay ng balita. Ang kaalaman ay kapangyarihan, lalo na po sa gitna ng banta ng digmaan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.